Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na tayo. Zoning 21 muna tayo. Tama ba? Zoning 21 ba to? O tama, zoning 21. So, dito muna tayo guys. Kasi marami na ring uploaded na battles from this event na hindi ko pa napapanood. At isa tong Pamoso versus Blaser ang natipuhan kong unahin ngayong araw. So, sa mga nagtataka kung bakit ito yung inuna ko compare sa Casper Sensei, Charisma Aubrey, 'di ba? Maraming mga bagong uploaded na maingay naman kahit papaano. Pero napili kong ito yung unahin ko kasi simpleng dahilan lang. Mga kampiyon to, guys, sa mga hindi nakakaalam, pares nagkampiyon yung dalawang to sa Underground League. Unahin natin si Pamoso. Etong late lang, alam ko siya yung nanalo sa siya yung nag-champion sa Pinasastig something, 'di ba? Pero ang pinaka-sure ako na nag-champion si Pamoso ay yung sa titulo, 'di ba? Titulo 2024. Si Blaser naman siya yung nag-champion Atmos 2. 'Di ba? So kalaban niya doon si Blaser. Si Pamoso naman hindi ko sure kung sino yung kalaban niya sa finals kasi sa titulo 2024 ayun yung in-next natin 2022 at 2023 natapos na natin. Yung 2024 hindi pa. So siguro by March I think umpisahan natin yon. Pero ngayon focus muna tayo sa mga battles sa flip top na hindi pa natin napapanood na bagong upload. So ayun, ganun lang kasimple kung bakit gusto kong unahin tong battle na to ngayong araw sa pag-review ko dahil yun, champ versus champ sa ibang liga tapos magtatapat sa big stage, 'di ba? So ayun, sa estilo naman nila, ang masasabi ko ay almost identical Pares nagmo-multis, si Pamoso, grabe yung multis nito, Blaser, may mga multis din. Pero nowadays, yung mga sulat ni Blaser mayroong konting jokes na rin 'di ba? Si Pamoso naman more on wordplay, technicals, and may mga jokes din. So, mahirap timbangin kung sino ang lamang sa battle na to kasi writtens, in terms of writtens, pares talaga So, sa tingin ko magkakatalo na lang sa angulo at references na gagamitin sa isa't isa. So, sa delivery din, syempre, sa performance and overall. So, let's see. So, game. So, tig 2 minuto dapat Game. Pakinggan natin. Unang banat, zoning 21, Pamoso. Game! Game. Blaser, alam mo ba parang gago ka, tol? Pangalan mo, BLZR. Tanginang yan, tunog radyo patrol. Total maiksi yung pangalan, Blaser. May naisip akong meaning na maayos. BLZR. Bumati lang sa zoning, retiro na pagkatapos. Ako'y malabong magkagalos kung letra lang ang panglusob mong arsenal. Kahit ibase sa pangalan, pagsakmalan pa rin yun sa dulo may animal. Tas nalaban ng bar per bar, sa rekta sumuntok at mas tactical. Tsak naman liliit sa punto, itong puro lang kapital. At yung nunal mo sa pisngi na bahagyang nakapalaban ng bar per bar, sa rekta sumuntok at mas tactical. Tsak naman liliit sa punto, itong puro lang kapital. At yung nunal mo sa pisngi na bahagyang nakaumbok, sa malapit na pagkakamalang gagambang tulog. Pag tinitigan nyo, medyo lukot, tila buto ng papayang bulok o di kaya sago ng milting na tuyot.
Muntik mo nang maging kamukha yung aktor na madalas mapanood. Hindi si Piolo, kundi yung asong may garapatang busog. Pero seryoso, na 5-0 ni Anthony nung zoning 19, na daigtot na upset, na mawis ng malagkit, nagmistulang kamatis si Kagawad nung napanis dun sa pakbet. Astang pader yan ang sambit, pero dinikdik lang yan sa sulok. Naging lantang gulay yung tindig nung diningding hanggang madurog. Pero nawala sa korte yung hubog. Kaso, ako yung mas malaking problema. Kung sa mag-aabogado pa lang barado na, paano patatagos sa galing Suprema? Kaya kahit magtawag ng santo, itong maamo, taob yan sa akin sa asaran. Alam nyo naman nangyayari sa kalmado pag may power ang kalaban. Wala akong paki sa malawak niyang bukabularyo. Dapat niyang maangas, mapakitaan. Aking tala sa salitaan, tatagpas sa kanyang tala salitaan. Okay. Sa tagmaan at Kamulti dun. tara banggaan na ng sungay. Kung tingin mong angat ka sa ganto, ibabaon kita sa laro hanggang hindi ka na mahukay. Matutulad ka lang din sa mga tinumba ko. Kahit sa pantig ka daw mahusay, kung rhyming clinic ang pinunta mo, yung dala ko pang agaw buhay. Kaya hahandusay itong fratman sa dalubhasang katunggali. Sa pananabla ko, nabubuhayan, kaya magkakalat yung labi. Di lang basta mauugayan sa mga palo tsak sawi. Hanggang makita yan taugama na magtatapos sa pi. Parang dinuspordo Taugama, sa dalang berso. Ako'y malabong magpatawad, walang nego. Kulang yung blaze na nag-aapoy kong round na para bang San Telmo. Hoy, di tayo pareho. Iba yung init ko sa duelo. Mamaya malamig na bangkay ka na blaze para nagyelo. Pagkatapos madedo. So ayun, gaya ng sabi ko sa inyo, tama yung tama yung insights natin na si Pamoso more on technicals. Nakita naman natin sa buong siguro 3/4 ng rounds ni Pamoso, technicals yun. Yung jokes niya nasa umpisa, which sinabi ko rin na may konting mga jokes na rin to si Pamoso, tas mga wordplay, 'di ba? So yung multis, especially the multis, 'di ba? Kitang-kita ang ganda ng pagka-construct, ang ganda ng pagkakatahi. Pero ayun, tignan natin kung ano yung bawi ni Blazer. Sa tingin ko, feeling ko nagpapainit pa si Pamoso dito, hindi pa siya nagpaulan ng mga solid na punchlines, 'di ba? Hindi pa ganoon ka direkta. Yun yung mga napapansin ko. So, yun yung napansin ko sa round 1, hindi pa ganoon ka direkta, hindi pa ganoon ka kasulido yung mga angle at references na ginamit niya dito para kay Blazer. So, let's see kung ano yung kasi kanino yung round na mas mabigat. Pero sa tingin ko, kung ganun lang ipapakita ni Pamoso, sa tingin ko kayang-kayang tapatan ni Blazer yun. Pero, tingnan natin. Tangina mo Okay, bago ako magsimula, get one and pass. Gago. Bakit nyo mabuting balita? Boss Arik, boss. Kuya Kebs, boss, pakita ko muna Okay, round 1 game. Tol. Ito yung flip-top tryouts niya. Grabe ka dyan, Pams. Solid rhyme scheme. Kumpletong elements. Talagang halata ka na advance. Kaya yung resulta, 1 minutes. Nabiyayaan ka ng chance. Agad nakitaan ka ni Boss Arik na wala kang kagaya magbangs. Pagkat si Boss, mahilig sa hairstyle. Alam na yan ng publiko. At yun ang sinamantala ng gaya mong estupido. Alin sa pinakandala? Sa angas ba ng multi-o? Baka ginamitan ng buhok, kiliti niya lang, mahuli mo. Iba yung nagsilbi ka ng angas sa napili lang sa bias. Miski ata gahibla, hindi yan didikit sa talas. O dahil lang sa hairdo, naimbita kang magpamalas habang pinakita kong sa dila ako mas naiiba ng tabas. Debut battle siya'y tinest. Doon sa Diyos, di nagawang perpekin. Nung nilabasan ka ng Diyos, kala ko pangalan mo nun Bethlehem. Kung atheist galit sa Diyos, boss, kami sa December mo pa enterin sa buwang dinidiwang ang pagsilang dun ko sa ahon siya may merderin. Isang kumpas mo lang kailangan. Tiyak ng langit, galo ng buhos. Pag pinatrabaho mo ang Diyos, di ka aabot sa 10 utos. Ito yung asasing sumablay. Nabayaran mo maling tao. Di mo kailangan ng Pamoso, iba yung scope ng asintado. Usapang range.
patay pagdayo. Pag na-trigger ka may ay, baka makalabit yung instinct na may killer na taglay. Nagka-title lang nahawak tong dating mid-tier na sablay, tignan tong champion sa pulo, pagmukain kong inter-barangay. Repeater ka sa 1 minutes, kapos sa baong nabitaw. Kung twice sinalang dun sa prior tol, ganon kakahilaw. Pabalik-balik sa hulmahan, ganon ka ininsulto. Talagang bababad ka sa process pag di ka solid na produkto, kaya pasalamat ka na lang. Tangina. Doon pa lang sa doon pa lang sa 2 beses kasi na lang sa fryer, ganun kakahilaw. 'Di ba? Doon pa lang mabigat na punto na 'yon, tapos sinundan niya pa. 'Di ba? Paulit-ulit sa proseso. Damn. Kaya pasalamat ka, malis. Kapos sa baong nabitaw. Kung twice sinalang dun sa prior tol, ganon kakahilaw. Galing, no? Pabalik-balik sa hulmahan, ganon ka ininsulto. Talagang bababad ka sa process pag di ka solid na produkto, kaya pasalamat ka na lang. Kaya pasalamat ka na lang at naisingit ka pa niya. Mababang grado niya'y nasipat nung may singkit na mata, mga mantsang nakadikit, di mapipilit sa laba. At ang pamoso ay may butas na masisilip talaga. Kaya sulitin mo yung pagod ng nagtiket pati transpo. Sige, round mo na, pamoso. Pagtanggol mo na yung bangs mo. Galing. So, pinaka mabigat na linya ni Blaser, especially given yung mga multis niya. Kita niyo naman, ganda nung tahi, ganda nung latag, ganda kung paano niya pinerform yung rhyme schemes na yun, yung multis na yun, 'di ba? Tapos dumating yung linya na sa tingin ko sara sa battle na to. Yung kung 2 beses kasi na lang sa fryer, ganun kakahilaw. Tapos yung sa proseso, something sa yung scheme sa proseso, insulto, 'di ba? Ganda nun. And ayun, na-appreciate ng crowd 'yon. Especially ako, nagustuhan ko rin kung paano nilatag ni Blaser yung ganung mga linya. And sa tingin ko, yun yung dahilan kung bakit ibibigay ko kay Blaser yung round 1. So that's 9-8 in favor of Blaser. Mas maganda yung rhyme schemes ni Blaser dito. Mas maganda yung pagkakatahi niya, I mean yung construction niya ng round. Maganda yung pagpili niya ng mga angles at references para kay Pamoso. Naumpisa niya dun sa picturing sa bangs medyo hindi siya ganoon ka sa akin kasi nag-fall sa punchline sa bangs 'di ba yung setup niya about sa try out, tapos nag-fall sa bangs, 'di ba? So feeling ko hindi siya ganoon ka-align. Tapos pero nakabawi naman si Blaser as long he perform his rounds diba? The multis, the wordplays, and the haymakers, the punchlines, the setups magaganda. So yun lang naman. And yung dalawang linya ni Blaser dito ay yun yung nag-close sa battle na to. I mean yun yung nag-close sa round na yun. So yun, 9-8 Blaser, round 2. Dinidis pa yung bangs ko. Nito, napakabano na to. Oo, yung may bangs, kita mo, ito yung kakalbo sa'yo. Alam nyo bang kagawad to sa barangay nila? Laging present sa mga picture pag may paliga. Ang problema kapag brown out, hindi na siya makita. Sabi niya sa mga apektadong pamilya, ang importante may tubig. Babalikan ko kayo pagtapos ng mga laban kong urgent. Konting tiis, 3 years na lang, mahaharap ko din yung current. Kaya imbis maging boses ng kapayapaan sa pililya at gumitna pag may gulong dumaan, nandito siya sa flip top, lumilinya ng ikay magpupulot ng ngipin pagka mao ko nagland. Kaya pag may pamiting si Kapitan, parang gago. Walang maambag para sa kaayusan. Paano yung dalang logbook, puro punchline yung laman. Kaya ako nasa flip top kasi marami akong pinagulong sa mga liga.
Ikaw, kaya ka nandito kasi pinatato mo si Enigma. Pinaportrait si Arik sa binti, pero hindi na agad nakapasok. Oo, na-late yang pumanik. Paano, na-bad trip si boss na nakita yung mukha niya? Si Kiram yung hawig. Lahat na yata ng disenyo at kulay na pinatato niyang otits. Tingnan niyo naman yung balat, parang sinaunang comics. Yung ibang bordado may meaning. Ito halo-halo, wala namang logic. Imbis na pang dut-dutan, naging papadudut sa dami ng stories. Madiin din ako tuminta, pero yung pangalan mo madudungisan. Sa sobrang tindi ng mga linya kong likha, sa poster ka maguguhitan. Ang tawaging original ang kanyang nais, pero magpasulat ang pinapractice. Parang balat mo at pagiging rapper, parehas lang gawa ng iba't ibang artist. Okay. Pwes itong mukhang taga Tokyo, Japan, dapat nakahanda sa matatalas na spit. Parte ng katawan mababawasan sa kanyang kada receive. Sa talim ng dila ko, tanggal mga braso. Sa nakalatag na scheme, kung sanay kayo makakita ng yakusang kulang daliri, masdan nyo tong blazer na walang sleeves. Kaya ang pala rin sa akin, small chance, tingnan man, boto sa scorecards, madidisgrasya ng di oras, parang siklista na nag-no hands. Sa akin ko ikakabit yung boat part para mas torture pa yung low class, karagdagang braso sa combat. Para akong Goro na may 4 arms. Ngayong marami na akong kamay, lagay nito sa akin tagilid. Madali na lang hablutan ng tagumpay itong may diamante sa liig. Di ako madaling madalit madaig. Galing. Boss, di ako madaling madalit madaig. Boss, ibang Rizaleño dapat kong hinarap. Madaling durugin tong peking diamante, gusto ko matibay. Isunod mo, diamond in the rough. Kasi yung pag-rap ito pang husky, puro pilit lang yung letra. Pues ipuputok ko sa kanyang rounds, 6, mala GL lang nung buwelta. Siya yung blaze, pero fiery. Ang naisip kong opensa. At aking nakonekta na itong Rizal, patay sa bala, parang bayani sa luneta. Cellphone pa. Tang ina, Apex na Apex yung ano eh, no? Yung cadence, no? Shoutout kay Pamoso, tang ina. Ano talaga, mala Apex talaga yung tunugan nito eh, 'di ba? Yung multis niya, Apex. Shoutout. Sa tingin ko ganun pa rin. Yung level of difficulty ng round ni Pamoso dito. Yung 1 kasi more on technicals, 'di ba? Napansin natin na more on technicals yung round 1 niya. May konting jokes, pero I think ano lang 'yun eh. Pakapyaw lang, pampakuha lang ng tenga, 'di ba? Pero pagdating sa round 2, parang half na. Half yung jokes, half yung technicalities, tapos yung mga similes, lumilitaw na. Iba't ibang elements na yung nakita natin sa round 2. Pero yung power, yung performance, yung aggression, yung energy, almost the same doon sa round 1. Di ba? Siguro masasabi lang natin na mas entertaining itong round 2 kasi mas tumatama na directly eh. Yung round 1 kasi more on technicals, monotone, tapos hindi pa ganoon ka-effective yung mga ginamit niyang angulo at references. Pagdating sa round 2, nagkaroon ng iba't ibang flavor, iba't ibang elements, iba't ibang categories yung atake ni Pamoso. So sa tingin ko, isa yun sa mga dahilan kung bakit mas flavorize itong round 2 ni Pamoso at mas entertaining. 'Di ba? So yun, mas effective siya kasi mas direct siya compare sa round 1. So yun, round 2, pakinggan natin, Blaser. Okay, game. Game. Malinaw sa likod. Rinig. Kung si Atoms, walang leeg, parang Angry Bird. Si Pamoso ang puro leeg, parang Charlie Kirk. Kasi ang haba niyan masyado. Agaw eksena na senpai. Mukhang kakasya ata dyan, miski 40 na necktie. Kasi di naman yung ganyan dati. Mula nung grade 6 ka manuno. Sa Bisaya, ikaw nagturo paano i-sex trip mga puno. Pag uminom, mula lalamunan papuntang tiyan, next week patutulo. Bugbog sa rounds leg neto, parang neck rings ng katutubo. Bugbog sa rounds leg neto, parang neck rings ng katutubo. Sabi niya kay... Yung parang
humahaba, o nga no, yung humahaba yung leeg nila dahil sa mga neck rings. Ano niya, na nakita niya sa YouTube, maraming ganun eh. Tangina no, ang haba na ng leeg sa sa mga neck rings. Paano kaya yun, no? Anyway, Bugbog sa rounds leg neto, parang neck rings ng katutubo. Bugbog sa rounds leg neto, parang neck rings ng katutubo. Sabi niya kay Eds, tignan natin sa mga SS ko kung kayanin mo maging stay strong. Kayanin maging stay strong? Champion, tas di marunong mag-translator sa cellphone. Katumbas niyan yung you can pound. Di ba? Born to be fight. Doon makukumpara. Pag di mo kinaya maging stay strong, tsak na yun, die ka na. Ang ina, bobo, puta, champion, wordplay pulo. gago. Sa finals yun ni D-Prop, D-Prop sobrang pala. boring ni Sherna, nagbilang na lang ng batik. Sira ulo. Finals namin ni Dave Denver, si Kiko, di ko mabilang yung tapik. Kung napabilang tayong champion imbis magdiwang sa halip, mas binibilang ko yung bilang kung ilan ang kikilala kahit di makapanik. Usapang battle, honestly, ako'y walang paki sa talent P. Lalo't si Boss Arik nag-book, biyaheng hukay bibigay ko kahit travel free. Dito sa champion ng pulo, may title man o master key. Di lang ikaw masasagasaan, baka ma-damage pati property. Di ko Tong ina multi yan. gagalangin trono mo. Iba tong lupa na napasok. Pag pinatay ko ba ang hari, buong pulo ang masasakop. Kung busog ka sa papuri, ako'y gutom magpakahayop. Uuwi ka ng pulo, parang pulutang nakabalot. Minsan tong may pinersonal. Tas nagpakita ka ng screenshot. Ganon ka manindak. Ang ilabas mo, lakas ng sulat, wag mga chats mo na imbak. Yung galawan sobrang snitch. Sa SS kumakatas ng lihim. Ganyan talaga pag bitch. Sanay maglalabas-labas ng PM. Kaya tong negrong panay chat, basag yung future plans. Galit ako sa blackmail. Ku Klux Klan dito sa member ng Bloods. Ako'y mas hoodlum pams. Pagsakal ng red bandana, labas dila, parang new school bands. Kaya wag kang Technical, masayan, tangina. napiling gangster na namamaril. Grabe. Kung nakasurvive ka sa 30 seconds, patay ka sa 3 rounds pang massacre. Technical ni Blaser, pero ano siya, yung pagiging technical na dito, mararamdaman mo kung gaano kabibigat yung yung mga lines at bara niya para kay Famoso eh. Kasi marami akong nare-review guys. Although marami na tayong battle review talaga sa channel natin. Sabihin ko sa inyo, i-explain ko sa inyo. May ibang technicals kasi na masasabi mo na flat, hindi mo ma-feel yung punto, hindi mo ma-feel yung bigat ng bawat bara. May mga ganung technicalities. Pero yung kay Blaser, although aminin ko, technical talaga si Blaser, ganun talaga siya sumulat. Pero yung siguro dahil na rin sa delivery ni Blaser, 'di ba? Shoutout sa delivery niya. Mararamdaman mo yung bawat cut, bawat pause, bawat putol, 'di ba? Bawat putol ng verses niya, bawat pasok ulit. Kaya yung bigat at punto ng bawat lines niya sa setup, sa punchlines, mafe-feel mo na puta, ang ganda ng pagkaka-deliver, ang ganda nung bagsak, ang ganda nung pasok. Ganun mo mafe-feel eh. 'Di ba? Magkaiba sila ng delivery eh. Si Famoso, magaling siya doon sa delivery niya. Props doon. Si Blaser, magaling din siya sa delivery niya. Pero, mas mafe-feel mo kasi yung bawat punto, bawat bigat ng impact ng lines ni Blaser in terms of his delivery. Sana naintindihan nyo yun. Pero ayun, parehas naging okay para sa akin yung round. Si Famoso, sabi ko nga sa inyo, mas maraming elements, mas maraming categories yung nilatag niya dito sa round 2 compare sa round 1 niya. Pero ang ginawa ni Blaser, tinapatan niya yun.
'di ba? May mga jokes din about dun sa yung line marking, yung pagiging kampiyon ni Pamoso sa pulo, tapos yung mga technicals niya. So iba't ibang category, iba't ibang elements din yung pinakita ni Blaser dito. So magkakatalo na lang sa preference ko, and sa tingin ko I'll go with Blaser dito sa dikit na paraan pa rin. 9-8 yung round 1, I think 9-8 pa rin yung magiging score ko sa round 2. So simple lang, mas nagustuhan ko lang yung bagsak, yung delivery ni Blaser sa bawat lines niya para kay Pamoso. Pero in terms of performance, yung sulat, yung content, parehas eh. Pwede mo siyang sabihin tabla. Pwedeng tie yung round 2. Pero para sa akin lumamang ng konting-konti si Blaser dito in terms of delivery. Mas ramdam ko yung punto eh. So yun lang, ganun lang naman siya, ganun ko lang siya nakita. So shoutout kay Pamoso, magandang round 2, mas flavorized, mas maganda, pero mas ramdam ko yung mga mga punto ni Blaser dito. So yun. Round 2 tayo. Ay, round 3, sorry. So 16 to 18, tama? 18 to 16, sorry, in terms of Blaser. 3 rounds pang massacre. Akala nyo, brutal no? Gago, pinapasa ka lang ng crowd. Nagre-react sila kasi nakikita nila inunal mo. Yeah, tama ka. Tama siya. Sa pulo, ako'y titulo champ. Kuha agad sa unang sampa. Ikaw, para madikit lang sa pangalan yung titulo, pinamagat mo sa kanta. Sa tournament ng FRBL, 2 beses ka nalaglag. Kupal ka ba? Di mo pa nakukuha yung 1-up, naka 2 down ka na? Unang tumalo sa'yo si Manda Baliw, yung kaliga mo na friendly. Todo memorya ka pa nun, mawawala ka rin pala sa MB. Ay, sinabihan ka lang na mas pogi siya sa'yo, natalo ka na? Dikit yun Diba? Na-review ko yun. Dikit yung battle na yun. Siguro, mas pinanigan lang talaga si Manda kasi mas direct, tsaka mas effective yung estilo niya compare kay Blaser. Napanood ko yun, na-review ko yung battle na yun. Siguro way back 2022 pa. Tingnan nyo. Yung kaliga mo na friendly, todo memorya ka pa nun, mawawala ka rin pala sa MB. Kaya sinabihan ka lang na mas pogi siya sa'yo, natalo ka na? Di ba halos maiyak kapag uwi mo? Kasi nalaglag ka at yung naiwan sa bracket, yung may maluwang na tornilyo. Speaking of Baliw, champion nga pala ng Insane Battles yung si Raulong to. Atmos. At si Dave Denver kanyang nalamon. Pero galit siya sa dalawang hindi bumoto sa kanya ang lalanon. Antonym, Ets. Mga di umuong siya nag-champion. Kaya paano ka nagkabilang sa Tagalog rap, Blaser, kung yung AE nga hindi sang-ayon? Paano Nice! Ang ganda nun. Lahat ata ng pinsan sa pili. Blaser AE. What the hell? Nasilip niya yun. Antonym Ets. Tapos yung sa Blaser AE yung kulang. Yeah! Galing nun, Pams. Champion. Kaya paano ka nagkabilang sa Tagalog rap, Blaser, kung yung AE nga hindi sang-ayon? Galing, no? Paano hindi papanigan? Lahat ata ng pinsan sa Pililya, dala-dala. At para may katulong sa crowd, isinama talaga pati inday niyang tagalaban at sisisantihin ng ama pag hindi daw tawang-tawa. Halatang bias sa kanya lahat, aba-aba. Todo react sa mga linya, pang tanga-tanga. Mag-uumpisa ka palang magsalita yung may-ari ng liga, kinang-ina, kita agad, ngala-ngala. Gago. Ang malapit pa dyan, biglang may patakaran. Disqualified pag sobra 32 lines. Ano? Para yung crown ay matangay? Ulul ang sabihin mo para kang puta kasi sa maiksing rounds ka lang sanay. Pero paano ka nanalo? Sa kada 32 lines mo, puro ka 4-bar setup. Halos walang suntok dala mo. Bali per round, punches mo, 8. Tapos yung 3, tungkol pa sa'yo. Di ba? Alam nyo kasing mahaba magsulat si Dave Denver. Kaya nakaisip kayo ng panggulo na paraan. Para lang para manalo, dinistract yung double D, parang duo sa bataan. May nalalaman pang minus points pag sobra sa Double D. Duo sa bataan. Third D, Tipsy D. Tapos yung laban niya laban sa Team LA, Looney Abra. Yun. Sa tingin ko yun yung reference na ginamit ni Pams dito. lines. Halatang takot malamangan. Rule para manalo, dinistract yung double D, parang duo sa bataan. May nalalaman pang minus points pag sobra sa lines. Halatang takot malamangan. Rules ba talaga yon o yun lang kaya mong pagandaan? Oh! Kala ko pa naman punch per punch ka, Sa lahat ng ina. buhat, panapok.
Ako pag bumanat, pang upak, sa'yo pang unat kasi nakakaantok. Anong laban mo sa tigas ng ulo ko kung laman ng yung utak malambot? Ikaw tong may grupong sandamukal pero kaya mo lang isulat ay kakarampot. Kaya sa 2-minute rounds na pina-implement, sa rating skills hindi yan didikit. Sa isang body bag lang sisilid yan sandamukal na ililigpit. Sa siksikan tayo'y different, sa'yo easy, sa akin mas intricate. Sandamukal na nagtitipid, kitil sa punches na unlimited. Bitin man sa oras, itutuloy ang pambubugbog. Iuuwi ko yung body bag mo nag-uuod. Gagawin kong punching bag, praktisa na suntok para sa laban kong susunod. Bilang pambuod at sa mga nanood, thank you. Lalo sa mga malayo pa dyan. At ikaw, itong venue, sakop ng Manda. Kaya talo ka na naman. Yeah! Okay. Ito, sa tingin ko, ito yung pinakamalakas na na round ni Pamoso sa buong battle na to. Ganda, creative, especially the AE Antonym Ets Blaser, tong naisip niyo 'yon. Creative niya, ang creative ng part na 'yon para sa akin. Tapos 'yun, yung Ender, etong venue, part ng Manda, kaya talo ka na naman. Overall, strongest round ni Pamoso yung round 3. Pero ang tanong, enough ba yun para ma-overcome niya yung battle na to? So, let's see. Yung ano sa akin dagdag ko lang. Sobrang effective ng ginamit ni Pamoso na angulo para kay Blaser sa part na to. Yung about dun sa Atmos 2, yung Insane Battles, yung nag-champion. Sobrang ako doon. Sobrang na-appreciate ko yung angulo ni Pamoso doon. Kasi napanood ko yun ng live. Nandun ako nung live. March 8, 2025. Kung di ako nagkakamali. March 8, 2025 yun. So, andun ako ng live at syempre pinanood ko talaga yun. Panoorin nyo yung footage. Nasa vid naman yun. Nandun ako. At para sa akin, shoutout kay Blaser. Para sa akin, Dave din talaga yun. Tapos, ayun. Basta marami naganap nung na yun nung event na yun after. So nag-usap kami ni Dave. Marami kami napag-usapan. Pero ayun, para sa akin, dikit lang naman, hindi naman siya kumbaga lumalamang si Blaser, lalamang din si Dave, lalamang ni Blaser. Parang ganun lang. Hindi siya malayo, no? Pero sa tingin ko mas effective si Dave sa laban na 'yan. Pero ayun, kaya yung ginamit ni Pamoso dito sobrang effective niya para sa akin. Siguro sa lahat din ng nakapanood ng battle na 'yon sa YouTube or sa live, masasabi niyo na ang ganda ng pagkaka-construct ni Pamoso dito. Rekta talaga kay Blaser. So the question is, paano igagantay ni Blaser yung sarili niya dito? So game. Mala-apex daw to. Halika dito. Baka yangwan. Kaso si brother di kulot. Haring araw, ganyang kutis, ano ka alter, igorot? Yung business niya, clothing. Ikaw tindero ng ulam. Yung leeg niya, saktuhan. Yung leeg mo, nakulam. Tsaka tangina nito, pag nagparapol ang kulit, tatamaan mo next raffle, yung tatamaan mo sa raffle, next raffle, kasali ka ulit. Yung business ang... Okay. Business ang lupit. Gets. Sa pa may gana magsungit. Mas una pa namamatay kaysa tumama yung bumit. Pues pag ako nagpataya, yung tama sa kalamnan, panay gaya ka ng brand sa haring araw na nayaka matakpan ako para magka-brand. Nakikipagpatayan sa hagdan, gamit kabilaang bar parang pataya sa Thailand. Itong inang yan. Best friend mo, nakagets lang no si Boss Benji, bar, pataya, di ba boss? Di ba best friend mo si Unico? Kamusta daw siya nagpasabi? Sayang daw na dati-rati, sabay kayo kapag tatae. Nabas yung tropa mo sa parking. Nang di madamay sa nangyari, nagsolo ka na lang ng biyahe habang siya doon nakagarahe. Yun ang totoong dahilan. Iniwan mo siyang napagtatawanan na walang bibig, bingi-bingihan, at mas naamoy yung pag-aalangan na wala ng sense.
yung friendship, di ka man lamang niya naramdaman nung siya'y namamata-mata, wala ng pamosong namamatahan. Nilibing na lang pinagsamahan. Ang dati tulungan maghukay. Mismong doon sa sunugan sila nagsunugan ng tulay. Huwag mo sanang itanggi na ang pagkawatak-watak sa kinamulatang kakampi, oo, yung dating body-body nagsusumbatan sa parte. Ayon pa sa kwento-kwento, sa kanya ka nagpapalakad. Sa flip-top mga kabeso-beso, kapal naman astang mapalad. Wala nang pero-pero kaliwaan ka magbayad at wala daw nego-nego di ka niya mapapatawad. Kaya ayuni ko, welcome back sa iyong pagbabalik sa rap. Sa ginawa niya, ako mismo ang magbabalik lahat. Pagmasdan mo magsarado, mata niya gamit sa pak. Ngayon, wala ka ng pamoso. Ngayon ka mambalik harap. Okay. Zoning 21. Round 3, Pamoso. Strongest round ni Pamoso yun, and yung, ayun nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo, strongest round, pinaka-effective na reference na angulo ni Pamoso para kay Blazer yun, dahil nahook talaga ako dun sa angulo na ginamit niya about dun sa Atmos, Champion, tas yung mga jokes na dito, sobrang effective. So, ayun, round 3, bibigay ko yun kay Pamoso. Strongest round niya yun. Ibibigyan ko ng perfect yun. And that's 10 points for Pamoso. Kay Blazer naman, sa tingin ko, ito yun naman yung pinakamahina niyang round. Okay? Pinakamahina niyang round to. And sa tingin ko, wala din siya mga rebuttals. So, siguro, isa yun sa mga iniwasan niya para hindi mawala. 'Di ba? Kasi, may mga times na pag nagre-rebat ka, nawawala ka, nag-choke ka sa sulat mo eh. 'Di ba? So sa tingin ko iniwasan niya 'yon, and handang-handa si Blazer naman kahit papaano, na nakita naman natin kung paano siya mag-perform. Pero sa tingin ko, yung round 3 ni Pamoso, yun yung strongest round sa buong battle na to. Sa ano ko lang naman, sa preference ko lang naman. Pero 1 and 2 binigay ko yun kay Blazer. Yung round 3 bibigay ko yun kay Pamoso sa score na 10-8. 10-8 yun para sa akin. So final score 9, 9, and 8. So, that's 18, 26 points. Uy. 26 points din si Pamoso doon. So, 9, 9, 8 para kay Blazer. That's 9 plus 9, 18 plus 8, 26. Kay Pamoso naman, 8, 8, 10, and that's 26. So, yun. 26 all sa scoring. Pero, sa tingin ko, magiging basis natin yung pagkuha ni Blazer sa 1 and 2. Mas consistent, 'di ba? Lumaylay lang sa round 3. Siguro nagkataon na naging masyadong malakas yung round 3 ni Pamoso para makita natin na humina yung round 3 ni Blazer sa tingin ko. Pero yung 1 and 2 nakuha na ni Blazer yun para sa akin. Kahit timbangin natin, 'di ba? Kahit timbangin natin yung lamang ni Blazer sa 1 and 2 tsaka sa round 3 ni Pamoso, although sa tingin ko almost talaga yon, almost the same, pero I think Blazer got this battle para sa akin kasi mas effective yung delivery niya overall, mas nakikita ko yung consistency, mas gamay niya yung estilo niya, 'di ba? Nag-focus si Blazer sa estilo niya tsaka yung pagiging yung paghalo niya ng jokes sa niya sa rounds niya, nag-extra mile siya. So yun, kay Pamoso, ito na yun given sa kanya to 'di ba? Yung mga jokes, yung mga wordplay, mga simile, ito na yun 'di ba? Hindi ko naman dinidisregard yung estilo ni Pamoso, pero sa tingin ko nakuha ni Blazer yung battle na to. Malakas yung pinakita ni Pamoso, especially the round 3. Kung siguro yung round 3 ni Pamoso ganun kalakas sa 1 and 2, possible tangina sa kanya to all 3 rounds. Pero hindi nangyari round 3 lang yung pinakamalakas ni Pamoso para sa akin. Then round 1 and 2 naman nakuha ni Blazer. So yun, dikit naman siya. So maintindihan ko rin kung magiging either way yung battle. Kung alam mo, bibigay kay Pamoso yung battle, walang problema doon. Pero ang boto ko dito, Blazer. Game. Pamoso versus Blazer. Ang boto ng hurado. 3-2. Magiging tayo lahat para kay Blazer. 3-2, dikit. So, diba sabi ko sa inyo, dikit talaga siya. And either way siya. And para sa akin, Blazer talaga. 1 and 2.
Shoutout kay Pamoso. Siyempre, salamat palagi kay Boss Kick. Siyempre, Black Manila. Salamat. Maraming salamat. Siyempre, shoutout sa rapper kay paring Elijah, tsaka Isa ako sa bumoto kay Pamoso para sa akin round 1. Nung bumalat si Pamoso, nung sinimulan niya, kala ko nakuha niya pero nung bumalat din si Blaser, parang tumabla para sa akin yung round 1. Tapos round 2 tsaka 3 binigay ko para kay Pamoso. Pero shoutouts, congrats kay Okay. GL vote ako. Pamoso, actually dikit siya all 3 rounds, pero first round binigay ko kay Blaser, mas cohesive, mas thematic yung round niya. So binigay ko kay Blaser, round 2 binigay ko kay Pamoso, mas maraming moments or generated punchlines sa jokes niya, structure niya yun. Round 3, siguro sa bilangan na lang ng punchline tsaka sa quality siguro. Hindi nahabol ni Blaser para sa akin. Nagawa ni Pamoso. So binigay ko lang 2 rounds kay Pamoso. So yan, Pamoso. Okay. Yan yo, Bagsik. Kung i-judge ko siya per round, Tabla. round 1 malinaw, Blaser. Yeah. Round 2 Pamoso yun, round 3 dikit lang. So parang ginudge ko siya kasi Overall. overall na. Kung paramihan ng punches, mas tumatama kasi agad yung kay Blaser kumpara kay Pamoso. Okay. Saka parang mas marami siyang haymaker na napatama. Oo, tama. Though kay Pamoso, marami siyang punchlines, but mas malakas lang yung kay Blaser. Kaya yun, ginudge ko siya overall, mas maganda yung mga suntok ni Blaser. Kasi round 1, sobrang dikit nun kasi parehas silang gumamit ng props, pero tinignan ko sa round 1 kung anong magandang, sino yung may magandang flow ng kanilang sulat. Ang ibabaw din si Blaser. Yes. Binigay ko yung round na para kay Blaser. Round 2, medyo bumawi siya. Bumawi si Pamoso. So, ayun nga, inatak din niya ni Pamoso yung round 1 niya. So, yung naging decision ko, binigay ko kay Pamoso ng round 2. Pero nung round 3, Pamoso. dikit. Pero, ko na lang kung sino yung mas maraming natapon o sino mas maraming magandang na construct na mga punchlines para doon ko na lang ibabase. So, round 1 and round 3, binigay ko kay Blaser. So, Blaser ako. Sa first round, parang okay yung pareho at silang gumamit ng props doon. Para sa akin, nakuha yan ni Blaser, malinaw. Yung round 2 dikit, pero lumamang si Pamoso. Tapos third round, dikit din. Pero siguro sa preference na lang sa kung paano ginawa yung mga linya, para sa akin mas lumamang si Blaser doon. Kaya binoto ko si Blaser. Pero congrats pa rin Pamoso. Okay. Magkaiba, wala tayong naging kaparehas na vote sa battle na to. Pero although 1 binigay nila kay Blaser, marami tayong kaparehas doon. Pero yung 2 and 3 kasi magkaiba. Binigay nila kay Pamoso yung round 2, kay Blaser naman yung round 3. So, preference na lang talaga para sa battle na to. Pero either way yung battle, yes, pwedeng kay Pamoso, pwedeng kay Blaser. Nakita nyo naman kung gaano kadikit yung battle. Pero ayun, sa tingin ko, overall naman, Blaser talaga yan. So yun, shoutout kay Pamoso and syempre congrats kay Blaser. Next, Casper versus Sensei. Tangina, maganda yon. Sa tingin ko magiging bakbakan din na puro yun. Casper, tangina, more on, magiging well-rounded na to. Si Sensei naman, more on technicals. 'Di ba? Tsaka may mga jokes na rin. So, abangan natin. Abangan nyo guys. Pahinga lang ako tapos bakbakin natin yung Casper Sensei. So, yun. Kita-kits sa next na review video mga kumag. Peace out.